Good morning, good morning. Ayan, literal na good morning. So, nagkakape pa lang ako. Eto, meron ulit tayong unit for shipping. So, time check tayo. Ayan, no? 5:54. Ang aga. Kasi, si Bossing nasa Australia siya. Pero ito, ay papadala sa, i-ship sa Batangas. Batangas na naman. Suki ko yung mga taga Batangas, ah. So, kasi may mga nagtatanong, kadalasang tanong to eh, Boss, bakal ba yan? Boss, pwede bang balahan ng bolitas yan? Boss, automatic ba yan? Ganon. So, si Bossing, di syempre, umaga, sumasagot ako ng mga inquiries, kahit maaga pa, tas tutulog ulit ako. Ngayon si Bossing biglang nag-message ng, pwedeng video call. Bumangon na ako kasi alam ko yun eh, yung mga ganong klaseng inquiries eh. Sure buyer yun pagka nagyayara ng video call. Ganun lagi, simula nagbenta ako ng airsoft. Pagka may nagyayara ng video call, sure ball yun. Kaya napabangon ako ni Bossing, saka kami nag-video call. So si Bossing, itong unit niya, itong unit na to ay para kay Bossing. Shoutout tayo kay Bossing Dave Joseph Bourbon Bino ng Batangas City. Ayan. So, ang kinuha ni Bossing ay itong Army Armament R501. Ayan. Makikita nyo sa YouTube ko, nauubos yung ibang video. Yung mga luma akong upload na bubura. Kaya baka ang gagawin ko, pagka nabubura, i-re-upload ko na lang yung galing sa YouTube channel ko. Binubura ng ng meta ng Facebook. Nakalagay restricted daw ako mag-post ng Binayolate ko daw yung rules kasi nga nagbebenta daw ako ng firearms. So Bossing, pagbukas mo, ito yung unit, meron siyang kasamang manual. Tapos ito naman yung sa loob niya, may kasamang dalawang silica gel. Tapos ito, solid metal magazine, ayan. So, wala siyang gas. Ganito malalaman, Bossing, pag walang gas. Napipindot to. Ito. Itong outer, bulb. Outlet bulb. Ayan. Tapos, ito yung unit, Bossing. So, full metal yung unit. Metal tong slide. Metal tong lower frame. Tapos, meron na rin siyang under railing for accessory attachment. Pwede ka dyan maglagay ng laser or flashlight. Tapos, itong frame, itong frame niya, metal. Pero itong grip niya, itong mismong hawakan niya, polymer siya. Matigas na plastic siya. Okay, tapos texturize siya na parang kahoy. Yan. Tapos, naka fiber optics na sight na orange sa harap. Tapos dito, adjustable. Ay, hindi pala to adjustable. Fixed na iron sight sa likuran. So, Bossing, naka ambidextrous manual safety na rin yan. Kaliwat kanan yan. Gumagana lang yan pagka, ayan. Ayan. Medyo masikip pa bago pa kasi. Ayan. Gumagana lang siya pagka nakakasa. So, pag kinasan nyo, tapos naka-safety siya, so hindi mo siya makakalabit. Okay? Ayan. Tapos, meron na rin siyang grip safety. Kailangan, mag-grip niya muna ito ng maayos. Mag-grip mo muna ito ng maayos. Kailangan mapisil mo to bago mo siya makalabit. So, pag nakataas to, kahit i-grip mo to, hindi mo siya makakalabit. Pag nakababa to, at hindi naman to nakagrip, hindi mo rin siya makakalabit. Kailangan, nakapisil ka dito. Nakababa to, tapos nakapisil ka dito. Okay? Ayun yung, niya. So, ito yung unit, Bossing. Alam mo na yan, nakita mo naman yung niyan, 2011, na staccato. So, dito naman, Bossing, i-slide mo lang to. May takip yung inlet valve niya eh.
Kadalasan dun sa mga airsoft, ano, may takip. Wala silang takip. Butas na agad. Eto, maganda to kasi meron siyang takip. Tsaka ito, mas maganda to sa gandahan dito sa napili mo. Kaya maraming bumibili nito. Naka-fix, ano na siya. Naka-fix. Ito, fix yung ganito niya. Yung iba kasi, although may konting-konting uga siya, yung iba kasi, gumagalaw yung mga ganito nila. Ganun po talaga out of the box yung lahat ng karamihan sa mga airsoft. Gumagalaw to. Ginagawa, ina-upgrade pa. Minsan 2.5, minsan 3K. Depende pa sa klase ng outer valve. Outer barrel. Yan o. Eto, fix na. Pag naka-fix na ang ganito, hindi magulo ang labas ng bala kasi hindi siya umaalog eh. Kaya pagka ipinuputok nyo, hindi siya gumagalaw. So, mas accurate, mas precise at saka accurate yung labas ng bala. So, dito, balik tayo dito. Ang dami ko na naman sinabi. Umagang-umaga. Diyos ko po. Ayan. So, eto, bossing. Kasi ang usap namin ay gas at bibis ang kukunin lang. So, ito, bossing. May tinda rin akong ganito. Nilalagay ito sa ganito. Ayan. Para malubricate yung loob ng magazine. Kasi may mga o-ring yan sa loob. So, malamig yung ganito natin eh. Itong mga gas. Habang ginagamit mo siya, lumalamig yung mga o-ring. Minsan, napi-freeze yung mga goma lang yun eh. Para silang mga gasket. Eventually, magka-crack, matutuyo. Puputol. Magkakaroon ng leak. Ngayon, kung hindi ka kukuha nito, pwede naman po ang petroleum jelly. Okay? Sa simasahe. So, lagyan natin siya ng gas, bossing. O, ganito maglagay ng gas, bossing. Ayan. Dito, dalawa kasi yan. Yung isa, tornilyo lang yan. Kaya siya may tornilyo dyan. Yun yung ginagamit na para mabukas mo tong buong magazine. Pagka may nasira na sa loob. Ngayon, dito ako maglalagay dito sa pito na yan, sa inlet valve. Ganito ang hawak ng magazine. Tapos ito naman, dito mo hahawakan sa dulo, malapit sa nozzle. So dapat nasa baba ang magazine. Tapos ito naman nasa taas. So pag ganito siya, ipapasok mo siya ng paganyan. Pagka nakapasok na, ibababa mo tong gas. Pag ganon. Tapos pipigilan ng magazine, okay? First time ni bossing nang mag-airsoft eh. Tapos 6 seconds, 3, 4, 5, 6. Okay? So 6 seconds, kaya na niyang maglagay, kaya na niyang umubos ng 2 puno na magazine. Okay? Tapos eto naman, kung gusto mo rin bumili nito, ayan no. Ay hindi pala 'yun. Kung gusto mo rin bumili, ito pala yung nakasulat para sa Chrono. Ito naman, nagtitinda din ako ng ganito. Pampabilis to magsali ng bala. Kasi pag minsan, pa isa-isa lang mahirap pag nakakamay. Ito, itututok mo lang. Ganito ang lagay ng magazine, ng bibis bossing. Dito, yan makikita mo dito, medyo makipot. Pagdating dito, luluwang na. Doon mo sa maluwang itututok o kaya ihuhulog yung mga bibis mo. Ito kasi, kada pindot, 4 na agad ang lumalabas. So, ayun, 8 na agad yung laman niya. So, dahan-dahan lang to ibabalik ha. Pag hinila to, bossing, wag bibitawan. Nababasag to. Kahit masakit, wag niyong bibitawan. Basta pagka hinila nyo, ganon, dire-diretso lang. Wag niyo pong bibitawan. Tapos, pagka kaunti lang ilalagay nyo, dahan-dahan lang yung babalik. Pag naman marami, di hanggang dito. So, ito po ay 25 rounder, no? 25 ang kasya sa kanya. Okay. So, ngayon, test natin yung unit ni bossing. So, gamit tayo ng Chrono. Pahigop muna akong kape. Diyos ko po.
Ang agaw. Nagwawalis yung mga tupad. Nagwawalis-walisan. Nagtutumpok-tumpukan lang sa daan. Oh, so bossing ganito. Ayan. Malakas ang insert ng magazine. Huwag niyong ibe-baby, huwag yung dahan-dahan ipapasok na ganun, baka magasgas. Ganun po talaga. Pagka hindi nyo nilakas, hindi pa makakagat nung magazine catch yung itong parang pinakahulmahan na to. Diyan siya kumakagat eh. Pag hindi niya nakagat, pag nalaglag yung magazine nyo, mababasag pa to. Ito kasi plastic lang eh. Itong buong magazine, metal. Pwedeng makupi pa, matanggalan pa ng pintura, o kaya mabasag pa to. Kaya dapat ilakas na natin para pumasok siyang mabuti. Yun. So, pasa natin, tapos bitaw. Huwag nang isusunod ang kamay, huwag dahan-dahan ibabalik. Bitawan nyo na agad. So, test natin yung unit ni Bossing. 330. Ayan. So, out of the box, pagpalagay na natin. Sige, ulit pa. Isa pa natin. Yung iba kasi pag minsan, supot sa unang putok eh. 356. Oh, sabi ko na, yung iba, supot pagka unang putok kasi bagong lagay pa lang sila ng gas. So, ayun. So, pagpalagay na natin si 360 to, 332 to 360 out of the box. Okay? So, malakas yun sa ganitong pistol ha. Ganito kahabang pistol. Ubusin natin yung bala ni Bossing. So, pagka nag-open chamber na, nag-open slide na Bossing, ang unang gagawin, i-release muna itong magazine. Lagi, pag naubusan ng bala, release the magazine. Tapos, ibaba lang natin to. Yung slide lock. Tapos, i-rest natin yung hammer by pressing the trigger. O, ayun. Maraming salamat, Bossing, ng Australia at Batangas. Thank you!